Okay, wala na ako nagawa kundi magpahila sa kanya palabas ng bahay. Hinatid ako ni Sandro sa mansyon at matapos ako nitong ihatid ay agad din itong umalis para bumalik ulit sa trabaho. Nanatili naman ako nakahiga sa couch na nasa living room at nanonood na lang ng TV para libangin ang sarili ko. Dahil sa totoo lang hindi pa rin mawala sa isip ko si Lucas. Ang pagwawala nito kanina. I know that I hurt him, pero sa ngayon ay wala akong magagawa kundi ang magsinungaling sa kanya. Maybe soon, sasabihin ko rin sa kanya kapag okay na ang lahat pero sa ngayon ay hindi pa muna. Ma'am, ano pong gusto ninyong merienda? The maid asked. Mangga with alamang na lang at samahan mo na rin ang persimmon. Sagot ko pero agad na natauhan ng may maalala. Ay mali pala manang. Ayoko na po pala ng mangga dahil hindi na ako buntis. Sige po kahit ano na lang. Sige po ma'am. Parang may pagtataka pa sa mukha ng katulong ng umalis. Ay, muntik na ako madulas. Napabuga naman ako ng hangin at nahiga na lang sa couch. Dapat talaga mag-ingat ako habang nandito ako sa mansyon dahil baka makahalata si Lolo na hindi talaga ako nagpalaglag. Ayoko na magkaroon pa ulit kami ng alitan ni Lolo. Ang totoo ay parang mapipilitan na nga sana ako magpa-abort 3 days ago. Pero buti na lang ay pinigilan ako ni Sandro at sinabing magsinungaling na lang kami. Dahil kawawa ang bata kung ipalalaglag ito. Kung pwede naman niya akong tulungan. Kaya nangyari ay kinuntsaban na lang namin ang doktor na inarekomenda ni Lolo. And buti na lang ay pumayag ito sa gusto namin. Medyo natagalan pa nga kami sa pakikipag-usap dahil masyadong loyal kay Lolo. Pero sa huli ay pumayag din naman. And I'm very thankful to Sandro. Ang galing nang naisip niya. Mas lalo ko napatunayan na napakabuti niya kahit tahimik lang. Masasabi ko pa rin na ang swerte ko sa kanya. Kasi kung iniwanan na niya ako dahil sa sitwasyon ko ngayon, ay baka hindi ko na alam kung saan ako pulutin. Dahil sa pagtakwil sa akin ni Lolo. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa kanya dahil hindi niya ako iniwan sa ganitong sitwasyon. Sa kakapanood ay hindi ko na malayan ang pagkaidlip ko. Nagising lang ako nang yuyugin ako ng isa sa mga katulong. Ma'am, nakasimangot naman ako nagmulat. Oh, ano ba yun manang? May problema po ba? Tamad kong tanong at muling pumikit. Inaantok pa talaga ako. Pansin ko lang na medyo antukin kapag buntis. Kasi po ma'am, pinapupunta po kayo ngayon ni Sir Sandro sa ospital dahil nandoon daw dinala lolo nyo. Sa narinig ay bigla ako napabalikwas ng bangon at tila na wala ang antok. Bakit? Ano pa nangyari kay lolo? Hindi ko rin po alam ma'am. Basta ang sabi po ni Sir ay pumunta daw kayo ng ospital at magpahatid na lang kay Edgardo. Sagot ng katulong na ang tinutukoy ay ang hardinero ng mansyon na marunong din magmaneho. Sige po manang, pakitawag na lang po si Mang Edgardo. Nandoon na po naghihintay sa inyo sa labas, ma'am. Kaya naman wala na akong sinayang pang oras at mabilis na lumabas. Pagdating ko sa parking lot ay nandoon na nga ang hardinero at pinagbuksan ako ng pinto ng sakyan bago ito sumakay sa driver's seat at agad na nagmaneho. Mang Edgardo, may alam po ba kayo kung bakit nasa ospital si Lolo? Hindi ko mapigilan tanong habang nasa biyahe. Naku ma'am, hindi ko rin po alam. Basta sabi po ni Sir Sandro ay hatid kayo doon. Hindi ko naman mapigilan ang kabahan. Inatake na naman kaya si Lolo? Pero imposible naman iyon. Pagdating sa nasabing ospital ay nagmamadali akong bumaba ng sakyan at mabilis na pumasok. Agad kong tinanong sa nurse kung nasaan ang room ni Lolo. At pagkasabi nito ay nagmamadali akong pumunta. Tumakbo pa ako para makarating agad pero pagdating ko sa labas ng nasabing emergency room ay agad ko nakita si Sandro na nakaupo sa labas at tila ba malalim ang iniisip. Pero nang makita ko nito ay agad na tumayo at lumapit sa akin. Where's my lolo? Kumahangos ko pantanong dahil sa pagtakbo ko. Nasa loob pa ng emergency room? Pero bakit? Bakit siya nasa loob ng emergency room? Ano bang nangyari? Hinawakan naman ako ni Sandro at pinaupo muna sa upuan na nasa labas ng emergency room bago ako sinagot. Hindi ko rin alam kung ano ba talaga nangyari. Basta pagdating ko ng building kanina ay nakita ko na lang sa lolo na nakahandusay na mag-isa sa parking lot at duguan. Kaya agad kong dinala dito sa ospital. At nang tingnan ko sa CCTV footage na pinapasa ko sa staff, ay, Sandra, stop. Tinignan ako nito. Na ano? Anong meron sa CCTV? Ano ba talaga nangyari kay Lolo, ha? Please tell me. Napataas na ang boses ko at naiiyak na ako. Sandro handed me his phone. Yan lang ang footage na pinasa sa akin ng nasa control room. Mabilis ko naman tinanggap ang phone nito at pinanood ang video. Nakita ko na sa parking lot si Lolo, nakatayo, habang kausap si Lucas pero 21 seconds lang ang tinagal ng video at wala na.
hanggang pag-uusap lang sila. Pero makikita sa video na tila galit na galit si Lolo kay Lucas. Mali pala, dahil pareho silang galit at mukhang nagtataasan ng boses base sa video. Hindi nga lang marinig kung anong kanilang pinag-uusapan. Bakit ito lang footage? Ano ba talaga nangyari? Naguguluhan kong tanong matapos mapanood ang short video. Sandro exhaled. Mukhang sinaksak muna ang lolo mo bago binangga ng sakyan. Pero sa ngayon ay... Ano? Pero imposible naman na magagawa ni Lucas yun sa kanya. Napatayo na ako at napataas na rin ang boses. Hindi ko naniniwala na magagawa yun ni Lucas. Alam kong galit ito sa akin pero hindi ko naniniwala na magagawa niya ang ganoong kay Lolo. I don't know. Sa ngayon ay hindi pa malinaw ang lahat dahil may nag-delete ng footage. Hindi pa ako nakakabalik ng building kaya hindi ko pa makausap na mabuti ang staff na namamahala sa control room. But don't worry, dahil kasalukuyan ko nang pinaimbestigahan ng pangyayari. Hindi na natuloy na Sandra ang pagsasalita nang bumukas na ang pinto ng emergency room at lumabas na ang mga doktora. Kaya mabilis na kami lumapit at sinalubong ang mga ito. Dok, kumusta po ang lolo ko? Okay na po ba siya? I asked nervously. Napatingin naman sa amin ng doktora. Inalis muna nito ang suot na surgical mask at tila pagod na bumuntong hininga bago sinagot ang tanong ko. Kinuha namin ng lahat but I'm sorry. He didn't survive. What? Parang tumigil ang mundo ko sa narinig hanggang sa marahas na akong umiling. No, that's not true. Hindi totoo yung sinasabi mo. Sigaw ko. Mabilis na akong pumasok sa loob ng emergency room at binangga pa ang doktor na nakatayo sa pinto. Pero pagpasok ko sa loob ay tila ako nanlamig nang makita si Lolo na maputla na habang payapang nakahiga sa hospital bed at may mga tuyong dugo pa sa ulo nito. Patakbo akong lumapit dito. Lolo! Taranta kong pagtawag. Gumaralgal na ang boses ko. Please wake up, Lo. Bahagya ko pa itong niyugyog para gisingin. Gumising na po kayo, please. Lolo, please. Wake up. Pero kahit anong pagtawag at yugyog ko kay Lolo, ay hindi na ito nagmulat pa o sumagot. Ni hindi na gumalaw kahit konti. Hanggang sa tuluyan ako napahagulhol ng iyak at napayakap na lang sa malamig nitong katawan. Tulala ako habang nakaupo sa couch kasama ng mga kaibigan ko dito sa living room at nakatingin lang sa urn na naglalaman ng abo ni Lolo. Napagdesisyon na namin ni Sandro na ipakremate na lang ang katawan ni Lolo at dito na rin ginanap ang one-week burol sa mansyon. Sobrang bigat sa dibdib. Ang sakit tanggapin. Hindi ko matanggap na sa isang iglap ay bigla nilang nawala si Lolo sa akin. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay may tampuhan pa kaming dalawa. Pakiramdam ko ngayon ay hindi ko na maimulat ng maayos ang mga mata ko dahil sa pamamaga gawa ng pag-iyak ko mula pa kagabi. Na kahit anong pagpapatahan at yakap sa akin ni Sandro at mga kaibigan ko ay patuloy pa rin ang pag-iyak ko. Pati ang boses ko ay namamaos na rin. Katunayan ay hinimatay pa ako kagabi dahil nahirapan na akong huminga sa kakaiyak. Kaya ngayon ay pilit ko nalang pinipigilan ang emosyon ko. Magdalawang araw pa lang ngayon ang burol. May mga dumadalaw din ng mga malayo naming kamag-anak at malalapit na kaibigan ni Lolo pero iilan lang. Ganon din pagdating sa kanya mga business partners. Iilan lang din. At lahat naman ng mga kaibigan ko ay agad na pumunta nang malaman na nangyari at dito na rin natulog kagabi sa mansyon para lang damayan ako. Ma'am, nakahanda na po ang pagkain niyo. Kumain na po muna kayo. Wala po akong gana, manang. Kayo na lang po kumain. Mahina akong sagot sa katulong habang nasa urn pa rin ni Lolo ang tingin. Pero ma'am, hindi pa po kayo kumakain mula pa kagabi. Ibinilin po sa amin ni Sir Sandro na pilitan kayong kumain kahit konti lang para... Please, manang, huwag na po kayong makulit. Kung gusto niyo kumain, then eat. Pero ako wala po akong gana at baka babara lang sa lalamunan kong pagkain kapag pipilitin ko ang sarili ko. Sige po, ma'am. Pasensya na po. Hindi na ito namilit pa tumalis na lang ng living room. Dinig ko naman ang pagpapakawala ng malalim na buntong hininga ng dalawa kong kaibigan na si Bea at Hailey na ngayon nakaupo sa kabilang couch at tahimik lang akong pinagmamasdan na may pag-aalala. Tanging mga katulong lang at dalawa kong kaibigan ang kasama ko ngayon dito sa mansyon dahil ang ilan kong mga kaibigan ay umuwi muna sa kanila at babalik na lang daw mamayang gabi. Si Sandro ay wala din dito dahil nagkaroon ng hindi inaasahang shareholders meeting sa kumpanya.
Nagpatawag agad ng meeting ang mga shareholders kahit kahapon lang nawala si Lolo, ni hindi man lang nila hinintay na mailibing. Ang dapat sana ay nandoon din ako sa meeting pero mas pinili kong manatili na lang dito sa mansyon para bantayan na lang si Lolo, kaya si Sandro na lang ang pinapunta ko. Sa ngayon ay hindi pa natutukoy kung sino ba talaga ang sumaksak kay Lolo at bumangga dahil wala pang matibay na ebidensya. Tanging yung footage lang ng pag-uusap ni Lolo at Lucas. Siya ang tinuturong suspect sa ngayon. Parang ang hirap paniwalaan na magagawa niyang patayin si Lolo dahil sa galit niya. Ngayon ay sinisisi ko ang sarili ko. Kasalanan ko lahat dahil kung hindi ako nakapagrelasyon sa lalaking iyon ay baka buhay pa si Lolo. Tama nga ang sinabi ni Lolo na mga masasama ang mga De Vera. Ngayon ay napatunayan ko na iyon kay Lucas. He's a murderer. Pinatay niya si Lolo. Beshi, stop crying. Look at your eyes. Pagampagana. And don't forget that you're pregnant. So dapat kumain ka pa rin kahit konti. Ani Bea na nasa boses ang pag-aalala. Oo nga, Besh. Kawawa naman si baby at makagutom na. Sang-ayon naman ni Hailey. Mapait naman ako napangiti at pinunasan ng luha na dumaloy sa aking pisngi gamit ang kamay ko. Beshi, uwi na muna ako sa amin. Babalik na lang ako dito mamayang gabi at dito rin ako matutulog. Paalam ni Bea makalipas ang ilang sandali. Tumango lang ako. Nagpaalam na rin pati si Hailey. Kaya naman mag-isa ako naiwan sa living room. Nahiga na lang ako sa sofa. Hanggang sa muling pumasok ang isa sa mga katulong. Ma'am, may bisita po kayo. Sige po manang, papasukin mo po sila at asukasuhin. Bali wala akong sagot sa pag-aakala yung mga kamag-anak namin galing Russia ang dumating na. Dahil na makita ng mga ito sa inyo sa nangyari ay agad na tumawag at sinabing pupunta sila ngayon dito para makasama sa paghatid kay Lolo sa kanyang huling hantungan. Cheska, baby. Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon ay bigla ako napabalikos ng bangon mula sa pagkakahiga sa couch at mabilis na napalingon. Nang makita ko kung sino ay mabilis ako napatayo. Nanlingas bigla ang mata ko sa galit at parang umakyat lahat ng dugo ko sa katawan papunta sa ulo. How dare you come here? Pero bago pa ako makakilos sa aking kinatatayuan, ay mabilis lang nakalapit sa akin si Lucas at niyakap na ako ng mahigpit. Naamoy ko pang amoy alak mula sa kanya. I'm sorry. Sorry kung ngayon lang ako. I didn't know what happened. Kanina ko lang nalaman na nangyari because I was drunk last night. Hindi ko na pinatapos pa ang pagsasalita nito. Malakas ko na itong itunulak sa dibdib na ikinabitaw nito sa akin at bahagyang ikinaatras. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa kulungan ka na dahil sa pagpatay mo sa lolo ko? Walang hiya ka. Hindi ko mapigil ang sigaw sa galit na boses. What? No, baby. I didn't. I slapped him. Dalawang malalakas na sampal ay binigay ko sa kanyang magkabilang pisngi na ikinatigil niya sa pagsasalita at ikinatagilid ng kanyang mukha. Sa lakas ng sampal ko'y nag-iwan iyon ng bakas ng pulang marka ng palad ko sa kanyang pisngi. Ang lakas ng loob mo magpakita pa rito matapos mong patayin ang lolo ko. You killed him. Huwag mo na itanggi pa dahil kitang-kita na sa CCTV na ikaw ang huli niyang kausap. Kaya ikaw pumatay sa kanya. Hindi ko alam kung paano na-delete ang footage sa pagpatay mo sa lolo ko. Pero ito ang tatandaan mo, Lucas De Vera. Kahit ilang beses mo pang pagtakpan, ang ginawa mong kasalanan ay lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Kaya ngayon pa lang, mas mabuti pang sumuko ka na at aminin mo na ang kasalanan ginawa mo. Hindi yung magpapakita ka pa dito sa burol na lolo. Ang lakas din ng loob mo at nagawa mo pang pumunta dito matapos ang ginawa mong pagpatay sa kanya. Walang hiya ka. Nabubuyo sa galit kong sigaw at hindi na nakapagpigil dahil pinaghahampas ko ng kanyang dibdib gamit ang aking mga nakakuyom na kamao. Napakasama mo! Halimaw ka! Pinatay mo ang lolo ko! Hindi ko na rin napigilan ng maluha dahil sa labis na galit. Lucas looked at me with an expression of disbelief. Sandali ako nitong hinayaan sa paghampas sa kanyang dibdib. Pero kalaunan ay agad din pinigilan ang kamay ko at sinagot na ako sa mataas ding boses. Hindi ko pinatay ang lolo mo, Cheska. Oo, galit ako sa kanya dahil siya nag-utos sa'yo para patayin mo ang anak natin na nasa sinapupunan mo. Pero ang patayin siya para gantihan, hindi ko magagawa yun. Kinausap ko lang siya and yes, nagkasagutan kami. Nasigawan ko at napagsalita ng masama pero ang patayin siya para gumanti. Hindi ko magagawa yun sa kanya. He shouted at me. Mapait naman ako napatawa at inagaw ang kamay ko sa kanya. Sinalubong ko pa rin siya ng matapang na tingin.
Huwag ka na magsinungaling pa. Dahil wala namang kriminal na kusang umaamin sa kanyang mga nagawang kasalanan, Mr. De Vera. Siyempre, itatanggi mo na ikaw ang pumatay kay Lolo para hindi ka makakulong at masira ang reputasyon. Pero sige lang, dahil gagawin ko pa rin ang lahat para lang mabulok ka sa bilangguan. Gigil kong pagduro sa kanyang dibdib. Kitang-kita na sa CCTV na ikaw ang kausap ni Lolo. Kaya malinaw na ikaw ang pumatay sa kanya. Bukod sa'yo, wala na ako maisip na iba pang maaari maging suspect. Dahil ikaw lang naman ang may matinding galit sa kanya. Oo, galit ako. Pero hindi ako pumatay sa kanya. No, huwag ka na magsinungaling pa. Mas mabuting umalis ka na dito bago pa kita ipakaladkad palabas sa mga guard. Sa korte ka nila magpaliwanag, Mr. De Vera. Sa ngayon, ay hindi pa kita malalabanan pero hintayin mo lang matapos ang libing ni Lolo. Gagawin ko lahat para mabulok ka sa kulungan. Mamamatay tao ka. Malakas ko siyang itinulak sa dibdib pero hindi ko inaasahan ang pagpigil niya sa kamay ko at maring inihinawakan. I'm not a murderer like you, Jessica. Napangiwi ako sa diin ng kanyang pagkakahawak sa magkabila kong braso. You killed my baby. Pinatay mo ang anak natin para lang sa sarili mong kapakanan. Do you know how painful that was for me, ha? Bilang isang amay, masakit yun para sa akin. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nung sinabi mong buntis ka at ako ang ama. I was very happy. Pero sa isang iglap, bigla mo nalang binawi. Pinatay mo yung anak natin dahil lang sa utos ng lolo mo. His voice cracked with emotion. Sobra kong galit na galit sa'yo ngayon kung alam mo lang. But look, kinalimutan ko muna ang galit ko para lang damayin ka sa pagkawala ng lolo mo. Pumunta pa rin ako dito para sa'yo kasi alam kong malungkot ka. I'm still here because I still love you. Mahal pa rin kita sa kabila ng pagpatay mo sa anak ko. He shouted painfully as he looked at me, and tears rolled down his eyes. But why are you being like this to me? Hindi ba pwedeng makinig ka muna sa akin? Pakinggan mo muna ang mga paliwanag ko. Hindi yung pagbibintangan mo na agad ako kahit wala kang mga ebidensya na ako nga pumatay sa lolo mo. Pakiusap. Huwag mo naman akong pagbintangan sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Agad akong pumalag at malakas na ipiniksa ang kanyang pagkakahawak sa akin bago pinalipad muli ang palad ko papunta sa kanyang pisngi. 2 sampal ulit ang binigay ko dahilan para mas lalong mamula ang kanyang mukha. Paano naman magkakaroon ng ebidensya kung binura mo yung video? Ikaw ang suspect kaya mas mabuting sumuko ka na sa mga pulis para pagbayaran mga kasalanan mo. Sigaw ko matapos siyang sampalin ulit. Pumiyok na rin ang boses ko. And he looked at me. Napuno na ng galit at hinanakit ang kanyang mga mata nang muli akong tingnan. No, you're wrong, Jessica. Kung may dapat mong makulong sa ating dalawa, ay walang iba kundi ikaw yun. Dahil pinatay mo ang anak ko. Pabalik niyang sagaw sa akin sa galit na boses. Pagak naman ako natawa kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata ko. Ha, talaga? So hindi ka pa rin nakaka-move on sa anak mo? Kung ganun, bakit hindi mo nalang patayin ang sarili mo para sumunod sa kanya at magkita kayo sa kabilang buhay? And he smiled painfully with a sarcastic laugh. You know what? Siguro karma na to sa lolo mo dahil sa pag-utos niya sa'yo para patayin ang anak ko. And look, ang bilis nga naman ng karma. Masakit, diba? Ngayon nararamdaman mo na rin kung gaano kasakit mamatayan. Pues ganyan din kasakit ang nararamdaman ko sa pagpatay mo sa anak ko. Tila naman, nagpanting ang tenga ko sa narinig. Karma kay lolo? How dare you say that to my grandfather? Napahinto ako sa akmang pagsampal sa kanya na mabilis niyang nahuli ang kamay ko. Pero hindi ko inaasahan ang kanyang malakas na pagtulak sa akin. Dahilan para malakas na bumagsak ang pang-upo ko sa matigas na sahig. Nagsasayang lang ako ng oras sa pagpunta sa'yo. Ang balas ko lang na nakilala ko ang masamang babaeng katulad mo. Matapos niyang sabihin ng katagang iyon, ay tinalikuran na niya ako. Napangawi na lang ako sa sakitan sa pagbagsak ko pero hindi pa ako nakakatayo na magsipasukan ang mga kaibigan kong bagong dating. Jessica! Patakbo lumapit sa akin ng mga female friends ko para daluhan ako at hinarangan naman ni Alvin, Paolo at Vince si Lucas na kinahinto nito paglabas. Mabilis itong kinuwalyuhan ni Alvin pero nawala na sa kanilang atensyon ko nang biglang, Ma'am! Dinudugo po kayo! May pagkataranta na sigaw ng katulong nang mapatingin sa akin. Otomatiko naman ako napatingin sa tinitingnan nito. At ganoon na lang ang paglaki ng mga mata ko nang makita ang pag-agos ng dugo sa hita ko. Oh my God! My baby! Bigla ako nataranta.
You're what? It was Lucas' voice. Pero hindi ko na iyon binigyan pa ng pansin dahil talagang nataranta na ako. Hanggang sa tumakbo na sa Alvin papunta sa akin at binuhat na ako. Shit! Dadaling kita sa ospital. Kinain na ako ng takot ko at napaiyak na ng tuluyan. Bilisan mo, Alvin. Baka kumapano. Baka kung ano mangyari sa anak ko. Pero hindi pa ako nailalabas ni Alvin sa mansyon ay nang bigla na lang akong inagaw ni Lucas. Ano sa tingin mo ginagawa mo, De Vera? Bitiwan mong kaibigan ko. Anak ko to kaya manahimik ka. Sagot ni Lucas at itinakbo na ako palabas ng mansyon. Hindi na ako pumalag pa at napakapit na lang sa leeg nito. Hanggang sa ipinasok na ako nito sa loob ng sakyan at mabilis na kinabitan ng seatbelt. Bilisan mo, Lucas. Baka kung ano pa mangyari sa anak natin. Naiiyak kong sabi sa nangangambang boses habang iniinda ang pagkirot ng tiyan ko. Parang bigla na lang na sumakit. Yes, baby. I'm sorry. Tom, you lied again. I'm really sorry. I don't know. Puro ng pagsisisi ang kanyang boses at ang mga matay tila naiiyak na. At nagawa niya pang haplusin ang mukha ko at tinalikan pa ako sa noo bago mabilis na pinatakbo ang sasakyan paalis ng mansyon. Napasunod naman ang sasakyan ng mga kaibigan ko sa amin. 1 year later. Marahan kong kinapaka pa ang tabi ko habang nanatiling nakapikit dahil nga inaantok pa ako. Pero wala na akong makapapa kundi unan, kaya tuluyan na akong napamulat. And kaya naman pala dahil wala na akong katabi, mag-isa na lang ako nakahiga sa kama. Nang mapatingin ako sa hanging clock ay 8:32 AM na rin pala. Ibig sabihin ay late na naman ako nagising. Napasimangot na lang ako at tamad na bumangon. Sandali pa ako napaunat-unat bago bumaba ng kama. Pagkapasok ko sa loob ng bathroom ay agad na sumalubong sa akin ang napakabangong halimuyak. Nakahanda na pala ang pampaligo ko. Puno ng milk with rose petals ang loob ng bathtub. Oh, what a sweet husband. Mahina ko sambit ng nakangiti. 1 taon na pero hindi pa rin ako sanay na ganito siya kaalaga. Kung hindi breakfast ang inihahanda niya sa akin ay pampaligo naman bago siya umalis papuntang trabaho. Katulad na lang nito, ipinaganda niya ako ng pampaligo ko at hindi na ako ginising pa dahil alam niyang puyat ako kagabi. Paano ba naman kasi naghintay ako sa kanyang pag-uwi. Pero sa sobrang tagal ay nakatulugan ko na lang. Napangiti na lang ako at mabilis na hinubad ang suot kong pantulog. Wala na akong sinayang pang oras at agad na nagbabad na sa loob ng bathtub. Matapos maligo at magbihis ay lumabas na ako ng kwarto. Pababa pa lang ako ng stairs ay natanong ko ng isang katulong na nasa living area kasama ng 5 months old kong anak na walang suot na damit maliban sa diaper. Nakaupo ito sa carpet at may hawak na babyron na nakasaksak pa sa bibig, kasalukuyang dumedede. Malapad naman ako napangiti. Ang cute lang panoorin ng anak ko. Talagang marunong nang umupo ng tuwid at humawak ng kanyang babyron. Parang kailan lang ay nakabalot pa ito ng lampin pero ngayon ang laki-laki na. Hey, my cutie Drew. What are you doing, my son? Nang marinig nito ang boses ko ay agad na napahinto sa pagdede at nagpalingalinga sa paligid na tila naghahanap. Hanggang sa inalis na ang babyron sa bibig at napatawa na lang ako nang basta na lang nitong itinapon. Me. He called me while looking around. Hindi ko naman mapigilan ang mapabungis-ngis. How cute. Hindi pa niya kayang bigkasin ng salitang mommy pero kilalang kilala na niya ang boses ko at alam na niya kung paano ako tawagin. Mommy's right here, baby Drew. Nang muli nitong marinig ang boses ko ay sa wakas napalingon na rin sa akin. At nang makita ko ay agad na napahalakhak at mabilis na gumapang papunta sa akin. Napatawa na lang ako at binilisan na ang pagbaba ng stairs para salubungin ang paglapit nito. Pagkababa ko ay agad ko itong binuhat at pinaghahalikan sa leeg at sa matambok nitong pisngi na muli nitong ikinabungis-ngis. So, where's your daddy, my little kitty? I asked after kissing him, but he just giggled. Ade! Sagot ito sa akin which means daddy, dahil nga hindi pa niya kayang mabigkas ng salita. Maaga pong pumasok sa sir, ma'am. Baka daw po gabi niyo siya nang uwi mamaya kasi mag-overtime daw po siya sa trabaho. Sagot sa akin ang katulong. Napasimangot naman ako. Ay, palagi na lang siya nag-overtime. Kagabi hindi ko na namalayan kung anong oras na nakauwi. Tapos hindi ko rin namalayan ang pag-alis niya kaninang umaga dahil napuyat ako sa kahihintay sa kanya kagabi. Ay, say. Talaga napakasipag na lalaking iyon. Pero sumubra naman yata ang sipag niya. Ang mas mabuti pa manang, magluto ka na lang po ng paborito niyang pagkain for lunch.
Dadalaw kami ni baby mamaya sa kanyang opisina para dalhan siya ng pagkain. Sige po ma'am, masusunod po. Umalis na ang katulong at pumasok na ito ng kusina para sundin ang utos ko. Naupo na lang ako sa couch at nilaro-laro ang anak kong si Drew. Are you excited to see Daddy, baby? Dadalawin natin si Daddy mamaya. Pagkausap ko rito pero tanging Arde lang ang isinagot nito sa akin at napatalon-talon pa. Habang nakatayo sa hita ko na tila naiintindihan ang sinabi ko at mukhang excited nga na makita na naman ng kanyang ama. Talagang gustong-gusto ng anak ko sa kanyang daddy kumpara sa akin. Dahil tuwing kasama niya kami ng kanyang daddy ay mas pinipili niyang sa daddy niya magpabuhat kaysa sa akin. Pero tuwing gabi lang naman niya nakikita at nakakasama ang daddy niya dahil palagi itong busy sa trabaho. Kung hindi pa kami dadalaw sa opisina ay hindi pa namin makakasama kapag araw. Pero buti na lang ay nagda-day off naman ito kapag weekend para lang mabigyan kami ng time na makabonding. And sapat na iyon dahil alam ko maraming trabaho na dapat asikasuhin. Lalo't ngayon wala na si Lolo. Nang matapos lutuin ng mga katulong ang mga pinaluto ko ay nagbihis na ako at binihisan ko na rin ang anak ko bago kami nagpahatid sa dating personal driver ni Lolo papunta sa kumpanya. Yes, mula nang mamatay si Lolo ay dito na kami tumira ng asawa ko sa mansyon. Ayoko naman maging haunted house ito kaya tinirahan na lang namin. Sobrang nakakalungkot lang at nakakapanibago dahil wala na si Lolo. Pero ganun talaga ang buhay. May mawawala at meron namang darating. Sobrang nalungkot man ako sa pagkawala ni Lolo pero natunaw naman ang lungkot kong iyon nang isilang ko ang anak kong si Drew. And I learned so many things in life when I became a mother. Pagdating sa parking lot ng building ay agad akong bumaba ng sasakyan habang buhat-buhat ang anak kong si Drew. At bitbit naman sa isa kong kamay ang paper bag na naglalaman ng lunchbox. Mom, sigurado po ba kayo na hindi ko na kayo ihahatid sa loob? Baka mahirapan po kayo sa pagdadala niyang pagkain kasi buhat niyo pang anak niyo. Panagurado na tanong ng driver sa akin. Hindi na po manong, kaya ko na po ito. Sige na po, pwede na kayong bumalik ng mansyon. Magsasabay na lang po kaming pauwi ng asawa ko mamaya. Sige po ma'am. Pumasok na ako ng building habang buhat ang anak ko at talaga namang pinawisan agad ako bago nakasakay sa loob ng elevator para pumunta sa 12th floor kung saan nandoon ang opisina ng asawa ko. Good morning ma'am. Magalang nabati sa akin ang secretary na makita ako. Good morning too. Is your boss inside his office? Yes ma'am. The secretary stood up. Ipagbubukas ko na po kayo ng pinto. No need, kaya ko naman. Sige po ma'am. Have a good day. Ngumiti lang ako ng tipid sa secretary at mabilis na tinungo ang opisina ng asawa ko. Are you excited to see your daddy, baby Drew? Tanong ko sa anak ko. Pero patingin-tingin lang ito sa paligid at tuwing may dumadaan na empleyado ay binubulyawan. Kaya napapatawa na lang ako at ganoon din ang mga empleyado. Pagtapat sa opisina ay hindi na ako kumatok pa. Marahan ko na lang na pinihit ang doorknob hanggang sa bumukas ito ng konti. Nang sumilip ako ay nakita ko ang asawa ko na nakaupo sa kanyang swivel chair at parang tulala. Magulo ang buhok nito at nakabukas pa ang 3 botones ng polo. He looked stressed. Kaya naman tuluyan ko nang binuksan ang pinto. Pero tila hindi mala ako napansin dahil tulala pa rin. Ano? I called him. Honey. Muli kong pagtawag. Sandro! I shouted. Saka ito natauhan at parang nagulat pa nang makita ko. Oh, hey honey. Napangiti na ito at agad na napatayo bago mabilis na lumapit sa akin. Hindi mo sinabi na darating ka asawa ko. And he kissed me on the cheek. Matapos akong gawa na ng halik sa pisngi agad na kinuha si Drew sa akin. Come to daddy son. Daddy! Drew called him daddy. Tuwang-tuwa ito na agad na napahalakhak pagkakita pa lang sa kanya. Did you miss daddy huh? Mabuti naman at binisita mo si daddy dito. Nawala tuloy ang stress ng daddy. Pinaulanan na nito ng halik si Drew na ikinahalakhak na lang nito. Napangiti na lang din ako at lumapit na sa table bago inilapag ang dala kong paper bag na naglalaman ng mga pagkain. Dinalahan kita ng paborito mong lunch, hon. Come here and sit down. Kumain ka na. Ilagay mo muna si Drew dyan sa kanyang crib. Yes, there is a baby crib inside his office. Dahil nga palagi kong dinadala dito sa Drew, ay pinalagyan na ni Sandro ng baby crib ang loob ng kanyang opisina. No, hon. Hindi pa naman ako gutom. Ikaw ba kumain na? He replied asking me. Tanghali na kaya. Paano ka naman makakaramdam ng gutom kung puro trabaho na lang nasa isip mo? Sige na, ilagay mo na lang si baby Drew dyan sa crib.
Mabilis ko nang inayos sa mga kalat sa ibabaw ng mesa at inihain ng mga dala kong pagkain. Naupo naman si Sandro sa kanyang swivel chair, pero buhat-buhat pa rin ito si Drew. Just feed me, hon. Can you? He asked, and I shrugged. Yeah, sure. So I fed him. Naupo na lang ako sa isang swivel chair para maging komportable sa pagsubo sa kanya. At habang sinusubuan ko siya, titig na titig naman ito sa mukha ko. Oh, bakit ganyan ka makatitig sa akin? Tanong ko. Hindi ko tuloy mapigilan ng mailang. Because you're beautiful, and I can't take my eyes off you. Ang ganda mo, asawa ko. Napanguso na lang ako. Sus, galing mo ring mambola. Kumain ka na nga lang. And Sandra just smiled. Let's just go home after this. Konti na lang din naman ang tatapusin ko. Mas gusto ko na lang magpahinga at makasama kayo ng anak natin. Napangiti na rin ako. Good. Mabuti naman naisipan mo pang magpahinga. Puro ka nalang trabaho eh. Kaya naman pagkatapos ko siyang pakainin ng lunch ay umuwi na nga agad kami. Pero imbes na dumaratso sa bahay ay namasyal muna kami. Naglibot-libot sa mall hanggang sa napadpad sa park at sandaling nanatili. Kaya nang makauwi kami sa bahay ay hapon na. At pag uwi ng bahay ay bagsak ang mag-ama ko sa kama. Nakatulog agad dahil sa pagod.